Purihin at dakilain ang ating Panginoong Diyos na buhay. Mapagpalang umaga sa ating dakilang Ama, sa ating minamahal na Apo Conching, at gayon din naman mga minamahal kong mga kapatid, sa ating lahat, isang napakamagandang umaga po. Mabuti po tayong lahat. Amen? Mabuti po tayong lahat sapagkat niloob ng Ama na tayo bilang magkakapatid sa kanyang espiritu ay muling magkatipon-tipon dito sa dakong kabanalang ito. Amen po ba? Tibtib ng kagalakan, tibtib ng pagpapubumiglas ang puso na mapuri ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Napagod po ba kayo? Hindi po, walang napagod. Ang mga kaps ay uhaw na uhaw sa kaiindak. At ngayon po, sa umagang ito, hindi ko na po pakalalawigan ang aking entrada sapagkat ayaw ko pong masayang ang bawat sandali. Sapagkat sa bawat araw maraming nagmimiti. Amen po ba? Sarap ng tawa ni Mami. Purihin ang Diyos. At sa umagang ito, niloob ng Ama na tayo'y magsalusalong muli sa kanyang hapagdulangan. At ang kanyang inihanda para sa atin ay ang temang ating pagsasalusaluhan at pagninilay-nilayan. Pagsuko. Amen po ba? Pagsuko. At sa katagang pagsuko ay napakaraming pakahulugan. Suko ka na ba? Kasi pagod ka na, ayaw mo na. Matutulog ka na lang sa bahay. Wala ka pang ma-encounter na pag-alat problema. Yun na yung ibang katwiran. Amen po ba? O suko ka na doon sa mga problema na sa palagay mo wala ng kalutasan. O sumuko ka na at isinuko mo na sa Ama ang lahat-lahat ng para sa iyong buhay. At sa kaukulang pagsuko, ano ba yung iyong isinuko na? At sa pagsuko mo sa ating Panginoon, ano na ba yung mga bagay na nakamtan mo sa pagsuko mo sa Kanya? Amen po ba? Wala po akong nakatalang mga kapatid na tatawagin sa araw na ito. Subalit, binibigyan ko pong pagkakataon kung mayroong nais mag-volunteer, huwag pong mahihiya, magtaas na po ng kamay. O dili kaya habang nag-iisip kayo at huwag kayong mahiya, nais ko po munang panimulan sa isang awitin ang ating pagbabahaginan. Amen po ba? So doon po sa 10 minutes na yun, na pag-awit ng isang kapatid, magkakaroon na po kayo ng ideya sa isip nyo kung sino po ba sa inyo. Okay. Kaya po sa pagkakataong ito, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating kapatid na si Annalyn Reynes upang mag-alay ng awitin sa atin lahat at sa ating Ama. Purihin ang Diyos. Kayo po ba ay nakarelax-relax na? Ako hindi pa. So pagkatapos ng joyful, nag-CR naman. Anyway po, ito po ay atas. So marapat lamang na ito din at gampanan. Ano po? Nawa rin po ay ma-recall ko ang lyrics. Ano po? Pagsuko ang ating tema sa araw na ito. Napakahirap pong sumuko bilang pagkatao. Ano po? Kung wala ang paghahari ng ating Panginoon, mahirap isuko ang ating mga katauhan. Amen po ba yun? Or ang buhay na taglay na sabihin natin ay kung nyari babawiin na ng ating Ama, parang mahirap. Ano po? Lalo tigit kung ikaw naman ay wala pang masyadong pinagdaraanan, ano? At kung ikaw ay masigla, malakas, at lalo tigit mayroong yaman, napakahirap pong isuko. Ano po? Subalit, kapag tinawagan ka ng Panginoon, ang lahat ng yan ay iyong i-give up. Amen po ba yun? Hindi ko po tuwira na isinuko ko na po ng buong-buong aking katawan sapagkat
tanging Diyos ang nakababatid, ano po, kung ano na ang isinuko na at kung ano pa yung hindi pa. Sapagkat talagang basang-basa po niya kung sino ang bawat isa sa atin. Ano po, kaya alam niya, batid niya kung ano at sino ka, kung ano na naisuko mo sa Kanya, kung ano pa ang hindi mo pa naisusuko sa Kanya. Subalit, ang tanging masasambit lamang ay tanging Diyos. Tanging sa Kanya ko lang iniaasa ang lahat. Upang sa gayon ay magampanan ko ako ng marapat na kukulam para sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya po namnamin po ninyo ang awit nito. Pagsuko, I surrender all. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I would ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Alay ko, inialay ko ang lakas sa iyo, O Kristo, inialay ko. Patawarin mo, patawarin mo ang lakas ng sala ko, patawarin mo. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na sa mga sandaling ito ay isipin natin kung anong marapat nating isuko sa ating Panginoon, kung ano ang ating mga nagawang kasalanan na marapat nating hingin sa Kanya ng kapatawaran sa mga sandaling ito, sapagkat ang buhay na presensya ng ating Panginoon pamamagitan ng Espiritu ay kapiling natin. So pikit po ninyo ang inyong mga mata at tuwirang makipaglig kayo sa ating Diyos na buhay. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I would ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Inialay ko, inialay ko ang lakas sa iyo, O Kristo, inialay ko
ang lakas ng sala ko, tawarin mo. Di po ba kasarap? Kay sarap nang makahingi ng tawad sa ating Panginoon sapagkat ito ang marapat. Amen po ba yon? Kung tuwiran pong ninanamnam ninyo ang inyong pagparito sa dakong ito, tuwiran kung ano man po ang ating mga pinagdaraanan, ay tuwirang may ibsan at kung ano man ang ating mga nagagawang kasalanan, tuwirang napatawad na nga ng ating Panginoon sapagkat di naman po lahat ay lumalapit sa Kanya ng ganito. Amen po ba yon? Kaya mapapalad ang bawat isa at sa tuwi na po ay nagkakaroon ng pagkakataon upang makipagniig sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng Espiritong Kanal. Nagkakaroon pa tayo ng pagkakataon na maisuko ang nakalahat-lahatan sa ating buhay. Amen! Kaya po maraming salamat po. Kapuri-puri ang Ama. Ninamnam po ba ninyo ang napakalamyos na handog ng Espiritu sa pamamagitan nating kapatid na Anali? Hello! Hi! Alam ko po kung ba't natitigilan, di makatugon. Kung paano po yung tinura ng kapatid, hindi basta ang sumuko. Amen po ba? Wala pa po bang nakahanda na mag-volunteer? Ako po'y mainipin. Kung wala na po, ako na po ang tatawag. Sapagkat kung di pa po kayo nakahanda, ako po'y nakahanda ng tumawag. Amen? Nasa kabila ng kanyang pinagdaraanan, na kanyang pinagdaanan, at ngayon ay kanyang pinagtatagumpayan, sa halip na siya ay masuko, sa kanyang mga pagsubok o problema, siya ay hindi bumigay, kundi bagkus, siya ay ganap na sumuko at isinuko ang kanyang sarili. Pakinggan naman po natin ang ating kapatid na ito. Paborito ko rin po itong kapatid na ito na pag nagbabahagi po siya, nagiging inspirasyon ko po rin siya sa kanyang mga kapahayagan. Ang pagkakamali lamang po, hindi ko matandaan ang pangalan ng kapatid. Epi. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Epi. Magandang umaga po sa inyong lahat sa katanghaliang ito. Ang ibabahagi ko po ay noong po ako'y nagkasakit, hindi po agad ako sumuko sa ating Panginoong Diyos. Pero po, nung ako'y magkasakit, pinadama pa rin po ng ating Ama ang kanyang pagmamahal sa akin. Ako po ay nagkasakit sa abroad, umuwi po ako dito, subalit ang aking employer, napakabait, sinagot po niya ang aking operasyon at ang aking 6 months na chemo. Yung hindi po nakakaalam, ako po ay nagkaroon ng breast cancer, stage 4, at ngayon po, ang pinagdadaanan ko po ay kumalat na po sa aking buto. So, ganun po, nung po ako'y magkasakit at marami pong nakakakita sa akin kapag ako'y nagsisimba, marami pong lumalapit na sinasabihan ako na pumunta ka doon kay Apong Conching at doon ay gagaling ka. Isa na nga po si Ate Pilar na lumapit sa akin nung mga panahon yon. Marami po, hindi ko po mabilang kung sino-sino po yung basta nakita ako, binubulungan nila ako na pumunta nga daw po ako dito sa Dambana at ako'y gagaling dito. Subalit nung panahon po na yun, para pong sarado yung aking isipan, sarado po ang puso ko sa ganong bagay. Kasi ang nasa isip ko po, ako'y nagkikimo, so sabi po nila, ako na may gagaling. Ang breast cancer naman daw po ay gumagaling. So doon po ako nanalig sa mga doktor. So ganun po ang nangyari.
natapos po ang aking chemo, gumaling po ako ng mga 2 to 3 months. Pagkatapos po niyon, eto na naman po, umatake na naman po yung cancer sa aking katawan. So another chemo po. Sa panahon po na yun, bali naka-4 na doktor po ako. Kumbaga po, yung aking kagalingan, doon ko hinahanap sa mga doktor at saka sa mga chemotherapy, radiotherapy, sa mga gamot na kung ano-ano. Doon ko po hinanap. Hindi ko po naisip na na mapadako po sa dambanang ito. Gayon pa man na napakarami po nagsasabi sa akin. So ganun po ang nangyari. Lumipas po ang ilang taon din po ang nakaraan bago po ako napadako dito, bago ko po isinuko sa kanya ang lahat. Noong pong last November, yun na po ang pinakamatindi pong nangyari sa akin. Bali, dahil nga po sa cancer sa buto ko, nag-collapse na po yung sa may spinal ko. So, na-paralyze po ako ng 1 month. So, hindi po ako nakalakad agad. So, nung medyo nakaka-recover na po ako, at nung mga time po na yan talaga pong sobra pong bigat na po ng aking dinadala na parang gusto ko nang sumuko na hindi ko na kaya dahil talaga pong napakahirap. So, medyo nakaka-recover po ako unti-unti dahil sa kabila po ng hindi ko pa nakikilala lubos ang Diyos, hindi naman niya ako pinapabayaan. So, dumating po yung pagkakataon na itinakda po ng Ama na ako'y maakay sa dakong ito. At yun nga po sa pamamagitan ng aking kapatid na binigyan niya po ako ng libro ng Divine Mercy. So nung bigay niyo po yun, hindi na po ako nagdalawang isip na pumunta po sa dakong ito. At dito po, isinuko ko po ang lahat sa ating Panginoong Diyos. Lahat po ang aking lumbay, ang aking takot, pagkabagot, lahat po ng aking problema na dinadala sa aking buhay. Sinuko ko po sa ating Panginoong Diyos. So sa araw-araw po, na pagpunta ko dito, unti-unti po ay yung pong bigat na aking pinapasan sa aking balikat ay unti-unti po yung gumaan sa araw-araw na pagpunta ko rito na simula nang tanggapin ko ang ating Panginoong Diyos sa aking puso. Ako'y naniwala, nagtiwala at nanalig sa Kanya na siya ang aking kagalingan. Pinagkatiwala ko na po sa Kanya ang aking buhay at alam ko po na siya ang makakapagpagaling sa akin. Sa mga panahon kong ito, hindi man po ako lubusang gumagaling, subalit sa bawat pagpunta ko po sa dakong ito ay sobra pong kagalakan ang aking nararamdaman. Nawala na po lahat ng aking bigat na dinadala at ganun din po na tayo tao, marami po tayong nagawang kasalanan. Pinagsisihan ko na po yun at pinipilit ko pong makatugon sa Ama. Lahat po ng Kanyang kautusan at nakalulugod sa Kanya ay sinisikap ko po na magawa. At saka nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Apo Conching sa bawat araw-araw po na pagpapahayag niya ng mga banal na salita ng Diyos ay napakarami ko pong natututunan sa mga pinapahayag niya. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa ating Ama at isa po ako sa inakay niya dito at naisuko ko po ang lahat sa Kanya. Kaya po, ngayon po, eto, kung makikita niyo po ako, nung unang pumunta ako rito at kumpara niyo po ngayon, ay napakalaki na po ng pinagbago sa akin. Tsura. Kaya kayo po na mga naririto, sana po ay huwag kayong tumigil na pagpunta sa dakong ito. At dahil dito po talaga, nakakasama natin ang buhay na Diyos. Iyon lang po at maraming salamat po. Pero bago ko po tapusin ang pagpapahayag, gusto ko pong umawit ng pagmamahal sa ating Ama. Tanging ikaw lang, Ama. Tanging ikaw lang ang iniisip ko. Tanging ikaw lang ang minamahal ko. Tanging ikaw lang ang iniibig ko. Tanging
ikaw lang, tanging ikaw, Ama. Tanging sa'yo ko nadarama ito, ligayang hindi mapaparisan. Bakit ang pintiyaring aking puso ay tumitigil pag di ka nadama? Bakit hindi mapalagay kapag hindi napadako dito sa dambana ng Divine Mercy? Tanging ikaw ang hanap ko, tanging ikaw ang kailangan ng aking buhay, tanging ikaw, Ama. Tanging ikaw lang ang iniisip ko, tanging ikaw lang ang minamahal ko, tanging ikaw lang ang iniibig ko, tanging ikaw lang, tanging ikaw, Ama. Tanging sa'yo ko nadarama ito, ligayang hindi mapaparisan. Bakit ang pintiyaring aking puso ay tumitigil pag di ka nadama? Bakit hindi mapalagay kapag hindi napadako dito sa dambana ng Divine Mercy? Tanging ikaw ang hanap ko, tanging ikaw ang kailangan ng aking buhay, tanging ikaw, Ama. Tanging ikaw lang, tanging ikaw, Ama. Maraming salamat po. Purihin ang Ama, dakila siya, sa tuwin ay may magagawa siya. Di po ba, mga minamahal ko mga kapatid, ninamnam po ninyo ang bawat pagbabahagi at pag-awit ng ating kapatid na sa halip na siya ay masuko at sumuko na, ihiga na lang ang katawan at hintayin ang katapusan ng mundo. Sumuko siya at isinuko niya sa Ama. Kaya nakatindig at nakabangon siya. At yung kanyang inawit ay napakaganda. Reverse doon sa pag-awit. Sa awit na makamundo, ang katanungan ay bakit ikaw pa? Ni-reverse ng Ama, sa halip na bakit ikaw pa? Tanging ikaw, Ama. Palakpakan po natin muli ang Panginoong Diyos na buhay. Napakabuti ng Diyos sapagat sa bawat araw sa ating pinagsasalun-salunan tayo'y nabubusog. Kaya po sa pagkakataong ito, bilang pangatlo, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, damang-dama kong hindi niya bibiguin ng Ama sa pagkakataong ito. Datapot walang nagtataas ng kamay, sa puso ko ay nasang tawagin ng kapatid na ito. Una, alagad, tapos isang tagasunod. Ngayon naman po ay nais ko munang tumawag ng isang caps at nais kong tawagin ang ating kapatid na si kapatid na Mario Sagum. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At habang hinihintay ko po siyang makarating, magsasalita pa po ako. Ito pong kapatid na ito, wala naman po siyang maigting nakaramdaman. Subalit ayon sa aking pakikinig, sa tuwinang siya ay tatawagin, sa paghayuman o sa dakong ito, kapag siya po ay nagbabahagi, damang-dama ko po kung paano siya sumuko, kung paano niya isinuko. Sa kabila ng kanyang magandang kalalagayan sa kanyang buhay,
sumuko pa rin siya sa Panginoon. Ano kaya ang isinuko ng ating kapatid na ito? Muli po, tinatawagan po ang ating kapatid na si kapatid na Mario Sago. Pakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Kuya Mario. Inaangkin ko po, darating po siya. Buhay po ang Diyos! Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Salamat po sa Ama. Sa ating banal na espiritu, yan po lahat. Dati-rati pag tinatawag ako, ngayon suko na ako ngayon. Pero kung ako ang taga Mapaniki, magtatampo ako eh. Kahapon dumating ang taga Valenzuela chapter, winelcome ninyo. Ngayon wala akong narinig na winelcome ninyo ang Mapaniki chapter. Tsaka bibigyan nyo ng importansya, miya-miya, dapat isa man lang doon. Galing sa malayo yan eh. Dati-rati po, sinuko, surrender. Nakaprograma ang aking buhay nung matagal na, way back. Pinaghahati-hati ko po yung financial, sabi natin 25%, physical, yung ehersisyo, 25%, social, 25%, spiritual, 25%. Ganyan po ang paghahati-hati ng buhay ko noon. Ngayon po, 80% po, spiritual na po lahat po yung akin. Si Tita Dory, tanda ko ito nung palagay ko nung mag-birthday si Tita Dory sa La Familia, 50 years old siya nun. Si Tita Dory. Hala. Ayun. Doon kami kauna-unahang naimbitahan kami noon eh. Umuulan. Birthday niya. Dahil yung aming anak ay magka-eskwela, so magkakilala kami. Paglabas, wala akong dalang sasakyan, nakisakay ako sa kanila, Divine Mercy. Malakas ang ulan. Pagsakay namin, yung dating kaugalian po ng mga kapatiran, nagdadasal. Ama namin sumasalangit ka, tumatayo po ang aking balahibo. Matagal na pala. Ganun na pala ako kalayo sa Panginoon noon. Malayo na. So, makaraan pa ang ilang araw, sa hindi malamang paraan kung paano ang ginawa ng Panginoon, ng banal na Espiritu, kung bakit napadako kami sa kapatirang Divine Mercy. At hindi ko po pinagsisisihan. Pagkaraan po ng ilang buwan, nakaramdam ako ng sakit noon yung sa pag-jingle. Ayan, yung madalas ikwento ng ating kapatid Sister Beth. Dumulog po ako sa aking apo. Ang ipinayo sa akin ay dahon ng abokado, kamyas, bayabas, at saka kung ano pa na madalas sabihin ng Sister Beth, yung palang araw-araw jingle ko sa likod, may mga puno kami doon, yung pala ang makakagaling sa akin. At may basehan ho yung paggaling sa dahon-dahon. Alam niyo itong mga karamihan sa gamot natin ngayon ay galing din po sa dahon yan eh. Antibiotic, yung kauna-unahang nakaimbento ng penicillin, yung Alexander Fleming ba yun? Fleming. Yung antibiotic po, yung penicillin, galing po yan sa halaman. Yung amag. Inaalagaan niya yung mga bakterya, aksidente, nabuhusan ng amag, unti-unti namatay yung mga bakterya. So yun, naimbento ang penicillin, ang antibiotic. So kahit na kami nung maliliit pa, nung araw na itinakdang sumuko kami sa barbero na may labaha, asan ba yung mga caps ng mga kaedad ko? Doon sa tabi ng ilog. Ang inunguya lang namin nun, bayabas. Bayabas silin. Walang panama yung pentasilin, walang pamama yung amoxicillin, walang panama yung ratricin.
Sandali ho, magaling lang din yung sugat. Yan po. Kaya may dahilan yung dahon-dahon na yan. Tinatamad na lang siguro tayong maglaga. Ano po, yung papace, yung sa sakit sa ipin, yung gamot doon, papace po yan, galing po yan sa papaya. Ayan. Kaya po may basihan yung mga nire-recommendang gamot ng ating mga alagad sa pamamagitan ng ating Divine Mercy. Ngayon po, paganahin ko kayo ng konti. Faith. Dati-rati po, ang apo sa haplos nagpapagaling. Dati-rati sa pagreseta ng dahon-dahon. Ngayon po, dahil siguro sa katagalan niya, nalampasan na niya lahat ng pagsubok ng banal na espiritu, nakikinig lang kayo, nakikinig lang. Ninanamnam lang yung sinasabi ng banal na espiritu dahil sa lalim ng paniniwala ay unti-unti na pong gumagaling yung mga may sakit. Yan po ang magic ng faith. Para bigyan ko ng diin, kami pong mga tauhan sa gobyerno na mayroong special na tawag ng assignment, paminsan-minsan inaimbitan po sa abroad yan. Kuminsan maggagawa kayo ng solusyon sa isang problema, sa isang workshop, ganun po. Kamukha ko, 27 pa lang ako noon, ipadala ko sa Amerika, napadala ko sa Thailand, Cambodia, iba-ibang lugar. Ngayon po, sa isang katulad na pangyayari, sa isang seminar, hindi ko na matandaan ng pangalan, 2 buwang seminar, nagkasama po sa kwarto yung isang Aprikano at saka isang Singaporean. Habang sila ay nag-aarao, habang sila ay nagtatrabaho. Ngayon itong Singaporean, mayroon po siyang isang bato na nakalagay sa bato, pangkaraniwang bato, nakalagay sa kaliwang bulsa. Na makakalimutin po siya, may iniinom na gamot eh. Pag nasa kaliwa yun, ibig sabihin, hindi pa niya nainom ang gamot. So pag nainom ang gamot, lilipat sa kanan. Ayan. Kasi pag nadoble niya yung gamot, ma-overdose siya. So minsan, nabunggo nung Aprikano yung bato sa kaliwa nung bulsa. Ano ba yan? Dala-dala mo na yan, Eka. So nahihiya naman siya sabihin na ginagamit niya reminder para tandaan yun. Sinabi niya, ito Eka yung nakagaling Eka doon sa aking anak. Marami ng doktor Eka ang pinuntahan. Hindi siya napagaling pero itong bato neto Eka ang nagpagaling sa kanya. So dala-dala ko palagi Eka niya. So natapos ang workshop, natapos ang seminar, nag-uwihan po sila. Pagkaraan ng 3 buwan, tumawag po itong Aprikano doon sa kanyang kaibigan na kasamang Singaporean. Kanya, friend, ipadala mo nga sa akin yung bato mo. Yung aking anak, Eka. Ang dami ng tinanggihan na Eka sa iba't pang ospital, Eka. Ayaw nang gumaling, parang ayaw mo na, ipadala mo Eka yung bato mo. So wala namang magawa itong Singaporean. Yung bato wala na eh. Dahil nandun na yung asawa niya, nagpapaalala sa kanya na ito ng gamot. So, nagpunta sa ilog, naghanap ng bato. Pangkaraniwang bato. Yun ang pinadala para hindi naman siya mapahiya. Akala niyo pagkaraan ng ilang linggo, tumawag ulit itong Aprikano. Salamat, Eka. Yung bato mong pinadala, napagaling, Eka, yung aking anak, Eka niya. Kita niyo? Yung faith, yung paniniwala. Yung bato lang yun eh. Isang pangkaraniwang batong dinampot sa ilog. Gasino pa kaya yung haplos ng ating apo na isang pangkaraniwang batong pinulot lang. Gasino pa kaya yung makinig kayo sa salita ng ating banal na espiritu. Kaya may pag-asa po tayong gumaling lahat. Ika nga ng ating apo, baka ako parusahan pag sinabi ko, Nep, Kremania, Hanam, may kanya. Hinanap ko sa Google to, wala eh. Iniba-iba ko spelling, walang ibig sabihin yung sinasabi ng apo. Ang pinakamaganda siguro, pag sinasabi ng apong Nep, Kremania, itanim natin sa isip natin, ipikit ninyo ang inyong mga mata, gagaling ka anak. Gagaling ka anak.
Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po, mahal na kapatid na Mario. Napakabuti ng Diyos sapagkat naging inspirasyon ka rin po ang kapatid nating ito kasi siya po yung taong hindi siya makibuin. Ano po? Para bang bilang magsalita. Subalit, ako nga po kasi mapag-obserba, ano ba yun, yung good listener. Ganun po. Parang sabi nga ni Mami Beth, yung kahit ano pa yung lumalapit, pinakikinggan niya, binibigyan niya ng halaga yung mga kapatid na nagsasalita. Nagagalak po ako sa kanya kasi kahit may kapatid siyang doktor, may kapatid siyang medtech o ano pa, hindi niya pinopromote yung kagalingan ng doktor. Amen po ba? Ang ipinopromote niya ay ang kagalingan ng banal na espiritu. Ang paggagamot ng banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ay, napakasarap. Sapagkat sa ngayon, damang-dama ko, napakaraming mga kapatid na nagmimiti at nagnanasang makapagbahagi sa kabutihan ng Diyos. At bago ko po ipagpatuloy ang pagtawag sa mga magbabahagi, nais ko po muling ito'y salita ng isang kapatid natin na magbibigay muli ng awitin. At sa kapatid natin ito, isa rin itong sa tuwin ay nagpupumiglas ang damdamin. Na tila baga pag hindi rin nakaawit ay kulang ang kanyang maghapon. Gusto niya ibukas na naman. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Pilar Mananghaya. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ang Diyos. Nagpupumiglas po ang aking puso kasi po nagagalak po ako sa bahagi kanina. Nasaan ba siya? Galak ang puso ko kasi mahal na mahal ka ng Ama. May kakampi na ako sa bigat. Kasi po tagaroon po siya sa tabi-tabi lang ng mga side po ng kabiyak ko na alam kong sa kabilang side pinagtatawanan ako kumbaga. Pero buhay ang Diyos. Ngayon nadarama niya kung anong nadarama ko. At kahit naman na alam kong tutol sila, mapalad ako dahil yung kabiyak ko, wala naman siyang tutol. At yung pamilya ko, sila lang naman yun eh. Kaya wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa mga tutol. Basta ang pinakikialaman ko, siya lamang. Paglaban po natin ang ating nadarama sa ating Panginoon. Kaya po nagpupumiglas ang puso ko. Kasi iba po talaga kapag nadama mo ang Diyos. At galak na galak ako sapagkat tuwing titindig siya dito, kaakibat ang pag-awit. Di ba napakasarap? At yan po ang biyayang nakamtan ko sa ating Panginoon. Bagamat wala akong tinig na kumbaga hindi talagang katulad ng aking guro at pinasasalamatan ko ang aking guro sa matyagang pagtuturo niya sa amin. Talagang hindi ako umaawit kumbaga. Dito lang. Subalit ipinagkaloob ng Ama na gamitin ang tinig ko sa dakong ito. Kaya alam kong maraming gustong magbahagi. Kaya maikli lang po ang aawitin ko. Nawa po sa inyo pong lahat. Wala po yun, wala yun. Patuloy po tayong manalig. Magtiwala na sa dakong ito, Diyos ay dakila. Diyos ay buhay sa katauhan ng ating minamahal na kanyang kinalugdan, piniling tuwiran, Apo Kunching ang pangalan. Manalig ka, tiyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi
siya'y buhay, manalig ka. Iluong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kaniyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kagalakan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot. Siya'y buhay, manalig ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya'y hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot. Siya'y buhay, manalig ka, manalig ka. Tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Kay dibahan, manalig ka. Sa dako pong ito, hindi po ito parang singing contest na kuminsan po na pagninilayan na bawat tumitindig umaawit. Unawain niyo po kami, sila na nakadarama sa pag-ibig ng Diyos. Kaya lang po kami naghahandog ng awit, bagamat hindi kanais-nais ang aming mga tinig. Ito po ay para sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ang Ama, maraming salamat, mahal na kapatid, sa napakamaganda mong pagpapaliwanag. Nakita niyo po ba kung paanong halos redis na redis po ang mukha ng ating kapatid? Katotohanan po yung kanyang ipinahayag. Sa pag-awit po kasi, kung hindi ka ukulang ginamit ka ng Diyos sa magandang pagpapahayag, doon ka gagamitin sa pamamagitan ng pag-awit, at kung inyo namang nanamnamin, kayo'y gigisingin. Para na yata akong si kapatid na Berhel. Ngayon naman po, mga minamahal ko mga kapatid, ang katotohanan po, kanina ko pa gustong tawagin ang mga kapatid na ito, subalit sila mismo yung nagbigay daan, at udyok din naman sa puso ko na ang mga kapatid na tinawag ay tawagin sa harapan. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Mami Beth Chico. Salamat mong muli, aming dakilang Ama, sa araw na ito. Puspusin
niyo po kami ng iyong banal na Espiritu upang higit ka naming madama bilang Diyos na buhay na dapat naming asahan, mahalin ng may katapatan sa aming puso at kaisipan upang higit naming maramdaman na ikaw nga po ay Diyos na buhay. Maraming salamat, Ama, sa mga anak mo na inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito. Batid nyo ang nilalaman ng kanilang puso't kaisipan, mga kadahilanan kung bakit sila naririto. Naway hindi sila mabigo at ipagkaloob nyo sa kanila ang kahilingan na kanilang sasambitin sa kanilang puso't kaisipan. Amen. Salamat, napakaganda po nung tema na pagsuko. Nung wala pa po ako dito sa banal na lugar na ito, wala po sa bokabularyo ko yung salitang pagsuko. Ako po yung no retreat, no surrender na tao. Ganun po ako sa dati kong buhay, ganun po ako katigas, at ang salitang pagsuko ay wala sa akin. Bilang patunay po na ang ugaling ito ay nasa akin, nang ako po ay naghahanap buhay, ako po yung sumbungan. Pag meron po silang hindi nakikitang maganda sa administrasyon, sa akin po nila sinasabi, sapagkat batid po nila talaga na ako ay palaban. At kung ano yung sinasabi nila, siguradong makakarating sa kinauukulan. Ganun po ako sa dati kong buhay. Wala po akong pinangingimian kahit sino ka pa. Ang yabang-yabang ko. Sabi ko nga po sa sarili ko noon, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, basta alam kong sa palagay ko'y tama ako, hindi ako mangingimi na sabihin sa'yo ang nilalaman ng puso't kaisipan ko. Nang makarating po ako sa banal na lugar na ito, pasensya na po, distracted po ako sa nagkukwentuhan. Kung magkukwentuhan po tayo, doon na po tayo sa labas. Patawad po, Ama, hinihingi ko po ng kapatawaran yung ugali ko na to. Pilit ko po itong pinagbabatahan na nawa pag may narinig yung tenga ko na gumaganyan habang nagpapahayag ako tanggalin sa isip ko, bet ayaw po talaga. Kaya pasensya na po. Ito po'y tahasan ko pong sinasaad yung ugali ko na hindi pa po. Kung ito po'y pagkakasala, patawarin po ako ng Ama. Sapagkat ang batid ko, hindi ako dapat magpatalo sa naririnig ko, pero pilit pong pumapasok sa gilid ng tenga ko yung mga angas-angasan sa mga paligid. Kasi po, isa lang po yung natutunan ko sa banal na lugar na ito Tandang-tanda ko po, ito po'y out of the topic na, pero ipapahayag ko po. Tandang-tanda ko po yung kautusan na natutunan ko dito, na ito daw pong banal na lugar na ito ay banal, sagrado, at ang hinihiling po sa bawat pumapasok dito ay ang ganap na katahimikan. Amen po ba yon? Sang-ayon po ba kayo sa isang simpleng patakaran na pinatutupad dito sa banal na lugar na ito? Ako po'y sang-ayon. Bakit? Sapagkat hindi ko po naririnig ang tinig ng Panginoon pag maingay sa aking kapaligiran. At iyan po ay pinatutunayan po yan sa ating banal na kasulatan. Ang sabi po ng Panginoon ay speak to you in silence. Kaya kung maaari, mga kapatid kong minamahal, dangan nga at tayo ninakay ng Panginoon sa banal na lugar na ito, po pwede po ba na pagbigyan natin siya sa kanyang kahilingan? Kaya po ba nating ibigay ang kahilingan ng ating Panginoon? Simpleng-simple lang po, observe silence upang marinig natin ang tinig ng ating Diyos na buhay. Ngayon po, kung hindi nyo po kaya, pwede po tayong pumunta sa isang lugar kung saan pwede tayong magkwentuhan. Sapagkat ito pong lugar na ito ay hindi lugar para magkwentuhan tayo ng mga personal na nangyayari sa ating buhay. Yes, sabi po ni Mother, isuko daw po yung kadaldalan. Yung hindi pagsasalita sa angkop, doon sa lugar na hindi ka angkop magsalita. Yun po ang ugali ko sa dati kong buhay. Sumbungan ako. Feeling ko po ang galing-galing ko. Sapagkat ako sumbungan, ako yung nagiging daan
para po maipahatid ko sa kinauukulan yung nilalaman ng kanilang puso't kaisipan. Na makarating po ako sa banal na lugar na ito, natutunan ko po sa banal na espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na hindi pala tama. Mali pala na ipalagay mo ang sarili mo na napakagaling mo. Ito pala ay tanda ng isang kayabangan. Ito pala ay tanda ng isang pagiging mataas ang iyong katauhan. Kaya po, ang isa po sa isinuko ko sa ating Panginoon ay yung kataasan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, ang kataasan sa Ingles, ang kabaliktaran ay kababaan. Amen. At ang kababaan sa Ingles, humility. Pinag-aralan ko po yung origin ng salitang humility. At ang salitang humility na sa Tagalog ay kababaan, ang ibig palang sabihin nito, hango pala ito sa salitang humus. Na ibahagi ko na po ito, uulitin ko lang po. Ano po yung humus? H-U-M-U-S. Ang humus ay isang uri ng lupa. Isang matabang lupa kung saan ang halaman ay madaling tumubo. Kapag pala ikaw ay nagpakababa, hambing ka sa isang tao na humalik sa lupa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganun po yung ginawa sa akin ng Ama upang ako ay sumuko sa kataasan at pinalitan niya ng kababaan ang aking puso at kalooban. Alam niyo mga kapatid, subukan niyo lang sapagkat nangyari po sa akin. Pag pala tayo'y natutong magpakababa, isinuko natin ang ating kataasan, ang dami po palang dumarating na biyaya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit, habang ang kataasang ito ay nasa pagkatao, ikaw yung tipong hindi ka nagpapatalo, ikaw yung tipong hindi makakadama ang tao sa iyo, huwag po kayong maghintay ng biyaya. Sapagkat yung biyaya, nakaungaong na, iaabot na sana sa iyo, subalit nang dahil sa kataasan mo, tumatakbo ulit palabas ng pintuan ninyo ang biyaya. Kaya kung gusto ninyong makatamo ng maraming biyaya mula sa Panginoon, matuto tayong magpakababa. Isuko natin ang ating pagiging mataas. Alam niyo po, kung ito po ugali ko, medyo nang hindi pa ako nakakarating sa banal na lugar na ito, ang tagal po bago ko na isuko. Matagal po bago ko na isuko. Mga kapatid, ganun pala. Pag meron ka palang isang ugali na hindi ka lugod-lugod sa Ama, bibigyan ka pala ng kaparaanan ng Ama para ito'y mabago sa iyo. At habang hindi mo nababago, yung masamang ugaling binabago sa iyo ng Ama, paulit-ulit na mangyayari sa inyo. Amen po ba yon? Halimbawa, masyado kang sensitive, masyado kang manipis. Sa isang simpleng salita, nasasaktan ka. Hindi mo alam, ito pala ay pagdalisay ng Ama upang patatagin ka. Ano ang ibig kong sabihin? Habang hindi mo napagtatagumpayan yung pagiging sensitive sa iyong puso't damdamin, yung test sa'yo, paulit-ulit na mangyayari. Kaya, kung nais nyo po na sa unang strike pa lang ay hindi na maulit, sumuko na agad kayo sa Panginoon. Hanggang hindi kayo sumusuko, ito po'y nabanggit ko na rin noon, hambing sa pag-aaral, pag hindi ninyo naipasa yung English 1, anong gagawin nyo? Back subject. Uulitin ninyo hanggang hindi ninyo naipapasa. So, ganun din po sa katuruan ng ating Panginoon. Tuturuan tayo ng Panginoon sa kanyang kaparaanan. Nabanggit ko na rin, ibang teacher, si God. Si God, kung magturo, e-expose muna tayo sa mga sitwasyon. Iba-ibang sitwasyon sa buhay natin.
At doon sa mga sitwasyon na nai-encounter natin, doon tayo natututo. Amen po ba? Kaya nga sabi ko, iba ang pamamaraan niya. Sa loob ng silid-aralan, bago kayo magsulat ng isang komposisyon o ng isang team, ituturo muna yung detalye. Sa Panginoon, iba, praktikum muna. At doon sa praktikum na yon, matututunan mo kung ano ang tumpak at marapat para sa Kanya. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, gusto nyo bang maging paulit-ulit yung nangyayari sa buhay natin? Ayaw. Gusto nyo bang mag-repeat ng kurso sa Panginoon natin? Ayaw. Walang pong may gusto niyan kasi pag paulit-ulit, yung sakit na nararamdaman mo, paulit-ulit din. Amen? Kaya para hindi ka masaktan palagi, sa unang pagsubok o pagdalisay pa lang ng Panginoon, matututo tayo kung tayo ay ganap na susuko sa Kanya. Nawa mga kapatid, batid ko maraming gustong magbahagi, kaya sapat na po yung sinabi ko. Marami na po kayong napulot na kung gusto pala natin na tayo tumanggap ng maraming biyaya, isuko natin ang kataasan sa ating Panginoon. Kung gusto pala natin na tayo maging masaya lagi sa ating buhay at makapasa sa mga pagdalisay ng ating Panginoon, sa first strike pa lang ng problema, sumuko na tayo sa Kanya. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid na Mami Beth, Chico, sa inyong magandang papahayag. Hello! Hi! Ang ganda po ng pahayag. May isang tumbok po sa akin doon sa dating buhay, yung pagkamanipis. Totoo po yun, doon ako pinag-ulit-ulit, saka yung pagtitimpi, pero unti-unti na po. Basta po, dito sa kaukulang gampaning kabanalang ito, tumanggap lang po tayo. Huwag tayong masaktan. Kung tayo po yung kaukulan, di baguhin po natin. Amen po ba? Kasi pag nasaktan po tayo, batid natin tayo. Sino nagkasala? Di po ba tayo? Hindi ko na po pakakahabain sapagkat ito po laging panghuli. At batid ko po naman na kayo'y nakakapulot din naman ng aral sa tuwing ang kapatid na ito'y titindig sa harapan. Basta po mga minamahal kong mga kapatid, pakanam namin po natin ang sino mang niloloob ng Ama na tumindig sa harapan. Huwag po nating isiping siya na naman. Puro siya na lang, siya na lang. Kakasala po tayo kasi ako po, nagdaan yan punong-puno ako ng pagkakasala. Sila na naman, ngayon binabalik sa akin, ay si nanay na naman, excited, kakanta na naman. Subalit, sabi nga ni kapatid na Palaro, wala akong pakialam, kundi ang pinakikialaman ko lamang yung gusto ng Diyos sa katauhan ng mahal na Apo ay matupad natin. Amen? Kaya po palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating Mother of the House, si kapatid na Mami Maris. Salamat sa iyo, Ama. Muli sa pagkakataong ito ay binahagi mo upang maghayag ng kabutihan at kagandahang loob mo na sa bawat araw ay tinutupad mo sa aming buhay sa pamamagitan na iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Conching na sa amin ay nagbukas diwa, nagbahagi at nagbigay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Mamadaliin ko na lang po. Napakaganda po ng tema. Gusto ko lang pong susugan yung mga binahagi ng mga kapatid ko. Simula sa simula, ang ating kapatid na may karamdaman, kay kapatid na Mario, kay Mami Beth, at yung iba pang nagbahagi. Alam niyo po ba, ang pagsuko ay tama po yung tinuran niya, pagpapakababa. Subalit ang kaangkop din po nito ay ang katagang pagpaparaya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat yung tatlong ito, pagsuko, pagpapakababa, pagpaparaya, napakalaking sangkap ng kaukulang kailangan upang makatupad tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit ito po ang nasambit ko? Sapagkat ang pagsuko ay hindi lang maaaring maiangkop mo sa isang pagkatao lang, kundi lahat sa mga bagay na taglay mo, kaya mo ring isuko sa Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat sa akin pong bilang isang alagad, magsasyam na taon na po ako sa sunod na taon, lagpas na po ako ng 8 taon. Alam niyo po, yan po yung natutunan ko po sa ating Panginoon na sabi nga ni kapatid na Mario, kung paano niyang dinidivide yung oras niya, 25%, 25%. Dati rin po, sa unang paglilingkod, akala po namin kasi
Ako, lalo na ako, makapaghaplos lang kami, tama na. Pagkatapos, umuwi, matulog, wala nang pagninilay. Subalit hindi po pala. Hindi mo makikilala ang Panginoon sa gayong paraan. Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw po, ang naging kaukulang karunungan na bahagi ng Diyos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, kung makikinig po kayong lahat, bawat pag-uwi po nyo, kagaya ng sinambit ni Mami Beth, kung paulit-ulit na nangyayari sa inyo, hindi yun isang katanungan, kundi tanungin nyo ng sarili nyo, bakit yung pinatutupad sa'yo? Buhay pa ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat naganap po yan sa akin, talaga pong andun po yung kaukulan na masakit. Subalit hindi ka makapagsambit. Subalit yung masakit na yan, hindi mo maitatago sa Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat hindi ka man makapagsambit sa pamamagitan ng mata mo, sa pamamagitan ng mga gesture mo, nasabi niya, yung paggalaw mo, mararamdaman pa rin ng Panginoon na may galit ka sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sige, pag sinungalingan niyo po yan, maging kayo nagaganap yan sa inyo. Halimbawa, sasabihin niyo po na, hindi, wala na akong galit sa kanya. Subalit pa nakita mo, inis na inis ka, pag mararamdaman mo, pag gano'n na po ang kaganapan, pag uwi nyo po at may nasalo kayong aral sa dakong ito, pag nilayan nyo po, doon sa pagninilay na yon at may angkop nyo po sa inyong sarili, kagaya po ng ginawa ko po, unti-unti po, na i-check ko po yung dati ay nakakross. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya doon po pumapasok lahat. Uumpisahan ko po sa kung paano yung pagsuko nga po na kagaya ng tinura ng mga kapatid ko. Dati po, ipalagay ko na lang 50%. Subalit sa 50% po, matatalo pa rin. Matatalo pa rin ang kaloob ng ating Panginoon kapag 50% tao, 50% espiritu. Sapagkat, mas lamang po yung oras na nasa tahanan tayo o dili kaya sa liwasang daan, kung halimbawa man. Ngayon, kung yung 50% ay dito ka, ilang oras lang po nandito tayo. So habang naririnig po natin yon, andoon po yung pagka-ano ng sarili natin na, ay, ang sarap pakinggan, eto pakinggan. At dito mo lang naramdaman, pag uwi mo sa tahanan, iba yung gagalawin mo, 50% tao ka naman. Kung hindi mo pagtitibayin yung narinig mo sa dakong ito, at hindi mo nanamnamin sa puso mo, at hindi mo susuriin kung paano ito maiangkop sa puso mo, matatalo ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Opo! Kaya tama po yung sabi ni kapatid na Mario. Congratulations po, Tito Mario. Sabi niya 80%, 20% pagkatao. 80% sa kabanalan. Alam niyo po, napakasarap. Kapag sa kabanalan ka, maraming requirements. Subalit hindi kagaya ng tao na kailangan ganito ang mukha mo, ganito. Hindi po. Dito po ang mga requirements, yung mga katangian na yan. Pagpaparaya, kababaan, yung pagsuko sa Diyos. Alam niyo po, kapag sumuko ka sa Diyos, simula po nung, 80 to 20, 80% kabanalan, 20% tao, mas lamang na, may laban ka na. Ibibigay mo na ng nangunguna ang Diyos kaysa sa sarili mo. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat tuturuan ka rin ng Diyos kung ano yung sinuko mo sa Kanya, tuturuan ka niya kung paano Kanya makaka-adjust doon sa sinuko mo sa Kanya. Buhay pa ba ang Diyos? Totoo po yun. Kaya, kanina lang po, alam niyo po, buhay ang Diyos talaga. Pag-uusapan na halimbawa po sa material na bagay. Alam ng Diyos na sinuko mo na yung hanap buhay mo. So sa hanap buhay mo na yun, hindi mo na aasahan. Ngayon, naglilingkod ka na, ang binigay lang sa iyo, karampot. Alam mo yung karampot na yun, kung may kontento ka, hindi mo masasambit na kulang ito, Ama. Hindi. Kundi, bibigyan ka pa rin yan ng karunungan kung paano mo yung hahati-hatiin. At doon mo na makikita ano yung dapat mong isuko kung sa mga bagay na dati kailangan mo, ngayon ay hindi mo na kailangan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Ayan, makakasuko ka. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon. Anak, ito lang yung sa akin. Ngayon, pangalawa po, halimbawa, kung linabanan ng isip mo yun at bilang pagkatao ka, yung ibibigay sa iyo ng Diyos sadyang kulang. Subalit kapag ang Diyos ang mangunguna, yung ibinigay niya na yun dahil alam niya pagkasyahin para sa iyo, hindi ka na magtatanong sa Kanya, bakit ito lang? Buhay pa ba ang Diyos? Yun, isang pagsuko na po yun, makikilala mo ng sarili mo, bakit ganito na ako ngayon? Dati pag may pera ako, gusto kong bumili ng cellphone na sikat. Ngayon po, kahit yung cellphone ko walang letter, inuhulaan ko na lang yung letter. Kasi hindi ko na kailangan yun, mahalaga na sa akin yung basta tatawagan siya, basta natatawagan lang siya, nakakapag-dial ka, okay na yon. Subalit sa unang buhay, hindi pwede yun. Amen po ba yun? Sapagkat nakita, ay, yung cellphone niya, walang letter, pagtatawanan ka pa,
Noon masakit dahil tao ka. Subalit ngayon, alam niyo po ba? Okay lang kahit ganito ang cellphone ko. Hindi pa stressful. Buhay po ba ang Diyos? Eme po ba yun? Pangalawa, sa mga bagay. Yung pagsuko po sa mga bagay. Totoo po yun. Kaya kami ng mahal na apo, galak na galak po kami. Siya pagkat wala po kaming kaukulang na ipagmamalaki sa inyo na ito yung amin. Wala kahit na ano. Subalit dahil may Diyos, at ang Diyos ang bumubuhay po sa aming mga lingkod, sa katotohanan lang po, yung nagagamit po namin ngayon ay hindi namin nabibili noon. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat alam ng Diyos na kami sumuko sa Kanya, bibigyan niya po kami ng hindi namin kaya noon, ngayon ay kaya naming gamitin dahil ibinibigay niya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At pangatlo po, pagdating naman po sa kaukulan na pangangailangan. Siyempre po, wala naman po kami hanap buhay. Siyempre po, kami mga magkakapatid na alagad, may mga bahay po kami. Siyempre, babayad kami ng kuryente, tubig, lahat-lahat. Alam niyo po ba, sabi nga ni Mami Beth, hindi kami yung magulang, kung may anak kami, hindi kami yung magulang na sasabihin, anak, padalhan mo nga ako, wala akong pera. Hindi. Nakakahiya po. Kapag ikaw ay totoo, nagmamahal sa anak mo, hindi ka manghihingi sa anak mo. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hihintayin mo yung pandaman nila kung paano kanya bibigyan. Alam ko po, ganun din po ang damdamin ng iba. Kung halimbawa po, pag dumarating po yun, dulog lang. Dahil alam ng ama na, kaya wala kang ngayon, dahil sinuko mo sa kanya, ibababa po niya ang para sa'yo, na siya ang magpupuno kung anong kulang sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa madaling salita mga kapatid, ito lang po, ang pagsuko ay napakahalaga. Kapag isinuko mo lang yan, na parang ang pagsuko mo'y hulugan lang. Halimbawa, 20 pesos ngayon, 10 pesos bukas 15 pesos, ang kininyo rin, hulugan rin na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag isinuko mo ng buong buo lahat sa'yo, buo rin na ibibigay sa'yo ng Diyos. Hindi man pagdakakarakay ngayon, subalit magigitla ka. Yung hindi mo inaasahan na ibibigay niya ng buo, doon siya dumarating. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang ating Panginoon ay galak, yan po iwanan ko po sa inyo. Sa dakong ito, ang paanyaya ng ating Panginoon. Bakit ka naririto? Bakit tayo naririto? Sapagkat gusto nating marinig ang tinig ng Diyos. At sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, bawat araw, nakakatanggap tayo ng mga salita na mula sa ating Ama, na siyang magpapatunay upang siya ay makatupad sa ating buhay. Amen po ba yun? Kaya ngayon po, isuko po natin ang ating isip, isuko po natin ating puso, ang buong pagkatao, upang sa pamagitan pa ng Espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, malaya po siyang makapasok sa inyo, malaya siyang makakilos sa inyo, upang ganap niyong maramdaman ano ba ang regalo ng Ama kapag isinusuko mo ang buong pagkatao. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Purihin ang Ama. Maraming salamat po, kapatid na Mother. At maraming salamat po sa Ama at sa inyo mga kapatid, sa inyong matamang pakikinig. At higit sa lahat sa mga tinawag ng Ama upang magbahagi, nawa kinapulutan po natin ng aral ang lahat ng mga nagbahagi sa atin. At ngayon naman po ang aking iiwang habilin, nawa po hilingin natin sa Ama na